Yan, yung title po ng i-share ko po sa inyong gabi ngayon ay yung The Divine Move. Wait lang. Ganto-ganto pala dito. Yan, sa Bible, alam po natin na punong-puno yung Bible ng story ng mga tao na tinawag si Lord, yung mga ordinaryo lang, tapos ginamit ni Lord para ma-fulfill yung mga salita niya. Tapos kabila na doon si Gideon. Yan si Gideon, nagtitresh lang siya ng wheat sa wine press niya. Tapos nagtatago siya laban sa mga Midianita kasi nga parang may war nga nung time na to. Tapos nung time na to, vinisit ng angel of the Lord si Gideon at tinawag siyang mighty warrior. Tinawag siyang mighty warrior despite dun sa mga insecurity niya, na list lang sila sa tribe, list lang yung family niya, ganon. Pero ayun nga, nung na-encounter niya yung angel of the Lord, ginamit siya ng Panginoon para magkaroon ng victory yung Israelites that time. Tapos na-tear down nila yung mga idols at na-lead yung war na yon ng small army na nilid nga din ni Gideon. Yan. Tapos sunod naman din si Moses. Si Moses, habang nagtatend siya ng sheep, na-encounter naman din niya yung burning bush. At doon, nag-speak si Lord sa buhay niya at nireveal ng Panginoon na the great I am siya. At kinomission niya si Moses na sumunod nga sa kanya at para ma-deliver yung Israelites mula sa Egypt, mula sa bondage, patungo sa freedom nga din. At yung encounter ni Moses sa Panginoon, nangyari na naging shepherd siya. Mula pagiging shepherd, naging prophet siya at leader ng Israel. Tapos yung naman si Saul. Yan, si Saul. Yan. Habang nagta-travel siya sa Damascus para i-persecute yung mga Christian, na-encounter niya naman din si Jesus sa blinding light, yung nakakasilaw na liwanag na galing nga sa langit. Tapos, nag-speak si Jesus sa buhay niya na, Saul, Saul, why do you persecute me? At yung encounter na yun ni Saul kay Jesus, na-convert siya na maging Christian din at ginamit siya ng Panginoon. At naging apostol nga din siya. Tapos kapag inaral natin sa malalim na kaparaanan yung buhay ng mga taong to, lahat sila may pinagdaanan din, lahat sila may in-overcome para maging matagumpay yung ministry na meron sila at ma-fulfill yung destiny nila sa Panginoon. At itong mga tao na to, hindi lang naman sila Bible character basta-basta, kundi totoong tao nga sila na namuhay sila dito sa mundo. Yung naramdaman nila yung emosyon na nararamdaman din natin, pero yung one thing na pare-pareho sa kanila ay yung hindi sila sumuko sa pananampalataya sa Panginoon at nagpatuloy sila sa kung saan sila tinawag ni Lord. At ngayong gabi, hindi naman po tayo mag-aaral ng theology, hindi tayo mag-aaral ng religion o kung ano man yung iniisip natin. Parang ang gusto ko lang i-share din sa inyo yung encounter ko din sa Panginoon. Tapos yung message na to, super, siya sa akin, parang personal na, basta very personal siya sa akin, tapos very important din at the same time. Tapos ngayon taon, nakapanaginip ako. Kung yung mga tao, takot sila sa aso, sa ipis, sa daga, ako, parang takot ako sa gantong hayop. Yung parang any form ng ganyan na may paa, walang paa, basta umiiyak talaga ako pag nakakahawak ako, nakakakita ako, basta tatakbo talaga ako kasi ganyan. Tapos ganyan yung napanaginipan ko. Tapos nung napanaginipan ko yan, may isang pader, tapos nakadikit doon yung isang linta. Tapos yung linta na yun, pilit na inaabot yung paa ko, gustong dumikit sa paa ko. So sa panaginip, iyak ako ng iyak, tapos iwas ako ng iwas, pero hindi ako makaiwas sa panaginip. So pagising ko, umiiyak yung, alam niyo yung nagising ka na parang, yung parang galing ka sa iyak, parang ganun yung naramdaman ko. Tapos basta, nababagabag ako, bakit ganun yung panaginip ko. Tapos, tas nireveal ni Lord sa akin pagkagising ko na blood-sucking power. Yung ganun, kasi nga, nagbabasa ako nung kay Olokoya. Basta, ang daming tas sabi ko, bakit kaya blood-sucking power? Bakit kaya linta? Sa lahat ng mapapanaginipan, bakit linta? Tapos iniisip ko pa noon, may gusto bang kumuha ng buhay ko? May gusto bang yung kaaway, may ganyan-ganyan ba?
Tapos ayun, nag-review ako nung pagkagising ko. Tapos yun, tuloy na ulit yung buhay. Tapos nang sinearch ko yung yung panaginip kong yun. Ay, ako pala. Ayan, yung symbol ng blood sucking power. Ibig sabihin, yung blood nga, di ba? Important siya sa Panginoon. Tapos, kung sino man yung mag-take ng blood against a person, kasalanan siya sa Panginoon. Kasi nga, sabi dun sa Leviticus, yung, saan yan? The life of the flesh is in the blood. Tapos exploitation, ibig sabihin yung parang yung abuso nga na paggamit sa isang bagay ganon sa tao, ganyan. Tapos, yan. Tapos yung insatiability na ang ibig sabihin, spiritual or physical greed that is never satisfied. Sabi sa Proverbs 30:15, the leech has two daughters. Give, give, they cry. There are three things that are never satisfied, four that never say enough. Parang yan yung sa panaginip ko. Iniisip ko, ako ba yun? O tao ba na sa akin? O kung may anumang bagay. Basta iniisip ko lang siya nung napanaginipan ko to early this year. Tapos, sinearch ko pa yung panaginip ko kasi di ba sa panaginip ko may pader. Tapos sabi doon sa na-search ko, yung pader daw, yun yung defense ko na pilit pinapasok ng kaaway para maano yung something sa akin na yung parang spiritual or emotional o yung basta inaano ako ng Lord na yung mag-guard nga ako ng heart or basta mag-guard ako ng spiritual na yung mag-watch nga ako and pray, ganon. Tapos sabi naman, tas yung salinta nga, parang dahil pinipilit niya makadikit sa paa ko nung mga time na yon, sabi doon, parang mayroong gustong kumain ng kapayapaan sa buhay ko o kaya basta may gustong atake. Pero yung linta pala, yung power nila hindi para umatake. Katulad ng aso, di ba? Pag nagalit, sasakmalin ka. Pero yung linta, pag sila yung nag-atake, hindi sila ganon. Yung parang unti-unti, tapos ina-attach nila yung mga sarili nila sa kung saan man sila nakadikit. Tapos yun yung na-search ko. Kaya eto, hindi lang to usapang linta, usapan to sa buhay natin kung ano ba yung pilit na nagsistick sa mga buhay natin na yung parang nakakasagabal ng walk natin kay Lord o kaya yung parang feeling mo inuubos ka niyan o kaya nawawala ka sa landas mo sa Panginoon. Parang hindi lang siya usapan ng nakapanaginip lang, kundi may message nga dito. Tapos, na-realize ko, nung nakapanaginip ako nito, tapos after, nung mga, hindi ko maalala kung February or March ko ba siya napanaginipan. Tapos after nga nun, na-realize ko, kaya pala ganun yung nararamdaman ko ng mga nakaraan. Parang ang pakiramdam ko nga yung naglilingkod ako pero nauubos ako. Yung napupuno naman ako ng presence ni Lord, nagpapapuno ako kay Lord. Pero parang nauubos, ganun. Yung every after ko maglingkod, parang malungkot ako, yung ganun. Tapos, basta may mga ganong feeling ako ng mga nakaraan. Tapos yung na-mention ni Ate Mer nung Sunday, yung sabi niya merong mga gusto mag-give up ng ministry, parang naisip ko din yun last time. Pero nahihiya ako kay Lord. Sabi ko, nakakahiya kay Lord kung mag-give up ako ng ganito grace niya kung bakit ako nakapasok sa ganitong ministry, ganun. Tapos nahihiya ako kay Lord kasi yung mahal ko siya, tapos alam ko sa sarili ko na sa akin may mali, pero mag-give up ako ng gantong pinagkatiwala kay Lord. Kaya, ayun, lumaban ako ng lumaban kahit feeling ko, drained nga ako sa mga paglilingkod ko. Ganun yung pakiramdam. Pero, yung don't get me wrong, lahat ng mga paglilingkod ko ng mga nakaraan, yun, pinagpe-pray ko pa din. Tsaka yung out of love, kasi Lord, mahal kita. Pero nasa season lang ako last time na, yun nga, yung parang nadadrain ako, nauubos ako, ganun. Ayun, yung parang nagpapapuno ako, pero nauubos, tas papapuno, nauubos, ganun. Kasi nga, hindi na ako nag-overflow noong mga time na yon. Tapos, dumating yung camp. Sorry yung picture. Kinuha ko lang sa Google. Nasa-search na pala tayo sa Google. Tapos may mga picture na tayo doon, ganun. Ayun, share ko lang. Ayan, nang dumating yung camp, syempre ako, uhaw na uhaw ako sa Panginoon. Kasi di ba nire-ready din tayo nila, pastor na sa camp, ganito yung ma-experience, ganito yung madadaman, yung magiging encounter, ganun. Uhaw na uhaw ako kay Lord, tas expectant ako na may encounter ko yung Panginoon
that time. Tas may faith ako nakikilos si Lord, may bago kong mararanasan, may bagong message, may bagong spiritual revelation, may bagong encounter, bagong love, tapos bagong buhay sa Panginoon. Ilan lang yun sa mga inaasahan ko. Tas dumating yung first na worship night, yun yung nawala ng kuryente nung camp. Tapos, yun nga, nagkaroon ng mga changes sa time ng mga gawain nun. Tapos nung nagpe-preach si pastor nun, parang antok na antok ako, yung pinipilit kong gumanon. Pero yung mata ko, papikit na talaga kasi nga, gabi na din nun, tas ang dami nating ginawa nung araw na yon. Tapos paglingon ko sa katabi ko, si Tia, yung kapatid ko, nakaganon na. Nakaganon siya, sabi ko, huy, gumising ka, tutulog ka lang. Ginanon ko siya, ako inaantok din ako. Tapos sabi ko, naghahanap ako ng masasaway para magising ako. Tapos nung nag-worship nung after mag-preach ni pastor, yung binibigay ko naman yung best ko, pero hindi enough. Yung parang nag-worship ako, pero antok talaga ako. Kaya sabi ko, Lord, sorry. Parang naranasan ko yung the spirit is willing, but the flesh is weak. Yung ganon. Pero nire-rebuke ko pa nga. Tapos, after nung worship na yon, parang lugmok ako kasi sabi ko, Lord, nag-expect ako ng ganito. Pero hindi ako ready ma-receive, parang ganon. Kaya nagsasorry ako kay Lord, tapos yun, inayos ko yung pagtulog ko nung gabing yon para pag kinabukasan, yung ready ka na. Kasi last na yun parang sasayangin ko pa ba. Tapos nung second night, inaantok pa din ako nun. Pero salamat kay Lord kasi na-meet ko siya nung second night. Kasi nga, faith ko nun na, yun nga, hindi ko napapalagpasin yung gabi na yun para hindi ma-meet si Lord, kundi basta sabi ko noon, imimit ako ni Lord. At ayun, hindi niya ako binigo at may message nga siya sa buhay ko. At itong message na to ngayong gabi, hango po yun dun sa message ni Lord nung camp na yun. At yung mga sinabi ko kanina na nafe-feel ko early this year, no, yung drain ako, yung pagod na pagod, ubos na ubos, niredeem yun ng Panginoon kasi sabi ko kay Lord, Lord, pagod na ako mag-breakdown. Gusto ko na po ng breakthrough. At ayun, at baka sa atin, di ba, hindi tayo nakakapanaginip ng mga warning ni Lord o kung ano man, pero kung may nararanasan po tayo na feeling natin nauubos tayo, yung love natin nawawala, yung joy parang minsan na lang ganon, o yung parang gusto na nga natin mag-give up sa mga paglilingkod, sa ministry, sa pananampalataya o kay Lord mismo. Yan, pare-pareho po tayo, kailangan natin ng breakthrough ngayon at kailangan natin mag-breakthrough. Kaya ito po, may 4 na points lang na pag-aaralan. Yung the move to breakthrough. Pag sinabing move, ito yung gumalaw, umaction, mag-change ng location, mag-walking, ganon, o mag-shifting, yung mag-take ng action. At in order for us to break through, we must and we need to move. At yung pag-aaralan natin, yung MOVE. At yung letter M doon, yan, pabasa nga po. The divine meeting. Yung meeting, ang ibig sabihin ng meeting, a planned gathering of people coming together for a specific purpose, such as to discuss business, share information, or make decisions, often following an agenda. In short, pag meeting, ang ibig sabihin, planado. Yan, di ba may mga nagaganap tayong meeting sa work, meeting sa school, sa ministry, at na may specific time and day. Ibig sabihin nga, planado. At kapag may meeting, may nagsusulat ng minutes of the meeting, may taga-discuss, may taga-pakinig, tapos meron ding mga attendee lang. Pero pag meeting, di ba, dapat collaborative, dapat lahat involved. Dapat nakikipag-usap din tayo. At yung camp natin, di ba, planado yon, may date, may time, pinag-ipunan, pinaghandaan, pinagplanuhan. At ang meaning ba, kapag ba may gawain, planado din ba na kikilos si Lord? Planado ba kung paano niya tayo itatouch? Sabi po sa Jeremiah 33:3, "Call to me, and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Yun. Kaya I can say na plano ng Panginoon na i-meet tayo. Pero yung mga tumatawag sa Kanya, yun talaga yung kinakatagpo niya. At sabi po, yung camp, masasabi ko nga na siya, divine appointment siya sa akin. Kasi dun ko nga naranasan yung reset na kailangan ko nga din. At yung divine meeting,
equals divine appointment. Parehas lang po yun. At yung divine appointment, it is a non-random, hindi siya random, God-orchestrated meeting or event where a person's life intersects with someone or something specifically for a divine purpose. Ibig sabihin po, ang divine meeting, inorchestrate yan ng Panginoon, pinlano niya na yung buhay natin mag-intersect sa plano niya. Nang sa gayon, di ba, ma-fulfill yung purpose niya sa bawat isa sa atin. At napapansin niyo po ba kung nasan tayo ngayon? Nasa church tayo. Pero anong gawain to? Gawain. Diba? Prayer meeting. Ibig sabihin, ngayong gabi, nasa meeting tayo with the Lord. Planado niya na katagpuin yung isa. Kaya yung tanong, diba, makikiisa ba tayo sa meeting na to? Makiki-involve ba tayo? Magmi-minutes of the meeting ba tayo? O attendee lang tayo? Kaya dapat sa meeting po, diba, nakikiparticipate tayo at nakiki-collaborate. Tapos si Elijah po sa 1 Kings 19, ito yung time na takot siya, frustrated siya, kasi ginawa naman niya yung kalooban ng Panginoon, pero balak pa siyang ipapatay ni Ahab tapos ni Jezebel. At hiniling niya sa Panginoon na kunin na lang yung buhay niya kaysa yung kaaway yung pumatay sa kanya. Tapos si Elijah, may dilema pa siya na, yung tapat naman ako na naglingkod sa iyo, Lord. Yung parang yung sinabi nga, I have zealously served the Lord God Almighty. Yung tapat naman ako naglingkod sa iyo, Lord, pero bakit ipapapatay pa ako? Tapos tayo, di ba, may mga gantong moment din tayo sa sarili natin na, Lord, naglingkod naman ako, deserve ko ba to? May mga ganon din sa buhay natin minsan, di ba? Kaya may mga prayer tayo na, Lord, kunin mo na ako, mag-rapture na. Parang mag-end na yung mundo para makarating na ako dyan sa langit. May mga ganun tayo na mga dilema din minsan. At sa gitna ng honesty ni Elijah sa Panginoon, minit siya ng Panginoon. At sabi dyan, hindi sa wind, hindi sa earthquake, at hindi rin sa apoy. Sabi po, sa gentle whisper siya, kinausap ng Panginoon, sa still small voice. At sabi dun sa verse 13, when Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. Naisip ko, dahil nga yan yung sinabi sa verse 13, siguro nung kinausap ng Panginoon si Elijah, binalot niya yung mukha niya, diba, sa cloak. Siguro nag-breakdown siya dahil na-overwhelm siya sa presence ng Panginoon that time. Tapos, nung second night, nung worship nung camp, ako yung nagpipindot, yung sa logistics nga. Tapos sa ko, may malaking projector, tapos nasisilaw talaga ako nun. Buti naka-hoodie ako, tapos ginanon ko yung hoodie sa mukha ko. Tapos hindi ako makaluhod nun, kasi nga nagpipindot ako eh. Parang paano na lang yung mga pag pinabayaan ko yun, ganon. Tapos nung time na yun, tulo na ng tulo yung luha ko. Luhod na ako, Lord. Parang ganon yung sinasabi ko. Tapos sabi ko, kaso kailangan ko gampanan to kasi ministry to, ganyan. Tapos sabi ko, Lord, kahit nakatuko ako dito, kahit anong itsura ko, sabi ko, Lord, i-meet mo ako. Tapos ayun nga, dahil desperate ako nung gabing yun sa Panginoon, minit ako ni Lord that time. Kasi nga, sabi ko, ayoko na palagpasin kasi last night na to ng worship night. Parang ayoko sayangin, ganun. Minit ako ni Lord, tapos na-enter ko siya right where I am, nagpipindot ako. Tapos sabi dito, katulad ni Elijah, God met him in his burnout with supernatural food and a quiet voice. Yung second night kasi na yun, parang pagod na pagod din ako kasi nga, di ba, nag-YA, nag-women's fellowship, tapos may mga ginawa pa. Pero si Elijah, pagod din siya, pero kahit pagod siya, minit pa din siya ng Panginoon. Kaya nung camp na yun, kahit anong pagod ko, minit din ako ni Lord kasi nga, nag-decide nga din ako. Kaya ngayong gabi, ano man yung pagod natin, saan man tayo galing, o ano man yung dala natin, di ba? Hayaan natin na i-quiet ni Lord yung mga puso natin, yung mga buhay natin, at kung ano yung kaya nating i-offer kay Lord this night, i-offer natin yun sa Kanya. Tapos yung pangalawa naman, sa move, yung letter O. The Divine Overflow. Yan, yung na-share ko sa inyo na daman ko nung mga nakaraan, sabi ko nga, yung nauubos ako, nadadrain ako, pero may turn around nga na nangyari.
Yan. Si King David, that time, galing sila sa isang war, tapos nanalo sila. Pero pagkabalik nila sa camp nila, kung saan sila nagsistay sa Siklag, na tuklasan nila na yung mga Amalekites, ang tawag dito, sinunog yung camp nila, tapos, ang tawag dito, winash out yung mga properties na meron sila, yung mga possession. Tapos kahit yung mga pamilya nila, tinangay nga ng Amalekites. Tapos sabi dyan sa yung verse dun sa 1 Samuel 30, na si David, umiyak siya sa harap ng Panginoon hanggang maubos na lahat ng lakas niya. Yung parang he wept until wala na siyang power na umiyak. At sabi din dyan sa chapter na yan, si David, instead na ma-down lang siya, he encouraged himself in the Lord. Tapos tinanong niya si Lord kung ano ba yung strategy na gagawin niya kasi nga lahat ng possession niya winash out na. At sinabihan siya ng Panginoon dyan na mag-pursue. Kasi nga nag-inquire siya kay Lord kung ano yung gagawin niya. At sabi ni Lord, i-pursue niya yung Amalekites kasi papanalunin siya ng Panginoon. Tapos nung pinursu ni David yung Amalekites, natalo nila yung mga Amalekita, tapos nabawi nila yung mga possession nila, nabawi nila yung mga pamilya nila, tapos nagkaroon pa sila ng sobrang blessing. Kaya yung sinasabi dito na na-wash out man yung buhay niya, tingin niya, pero bumalik, tapos sobra-sobra pa. May overflow na nangyari, tapos nakapag-share pa siya sa mga friends niya sa Judah ng mga nakuha niya from that laban. Tapos, yung sa Psalm 23, yan, alam natin na si David, naging shepherd siya. At alam natin na si David yung nagsulat nito. Nung naging shepherd si David, alam niya kung paano yung shepherd mag-protekta, mag-guide sa mga tupa, kung paano mag-provide, ganon. At sabi nga, yung Psalm 23, hindi siya nasulat out of comfort. Nasulat yan nung si David, may trauma siya na naramdaman, may betrayal siyang naranasan, may pagdadalamhati, tapos kahit nung nagkasala siya, dun nasulat yung Psalm 23 na alam nga natin ang powerful niyan ngayon. Tapos sabi, nasulat ni David yung Psalm 23 nung tumatakbo si David para sa buhay niya, yung tumatakas siya para sa buhay niya. Tapos, at nasulat to kasi nga, si David, naging totoo sa kanya yung kahit wala na siyang aasahan ng mga tao, yung Panginoon lang yung shepherd na mag-guide sa kanya at magpoprotekta. Kaya na-conclude yung Psalm 23 na, yung surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Kasi despite sa mga failures na naranasan ni David, despite sa kasalanan na nagawa niya, naging mabuti pa din si Lord sa buhay niya. Tapos nung second night nga, nung camp na yon, nung nagpipindot ako, yung kamay ko nakataas, tapos yung isa nakabantay sa laptop kasi baka next na yung lyrics, gano'n. Tapos nakataas yung kamay ko, tapos naramdaman ko parang may nagwiwisik ng tubig. Di ba nasa unahan ako, tapos dito yung pulpito. Tapos yung taas nun, yung mga kwarto, Serenity ba yun? Serenity ba yun? Basta yung taas nun. Tapos iniisip ko, worship na, pero bakit may kakaligo pa lang ata? Iniisip ko kasi baka may naggagano ng buhok sa taas. Tapos sabi ko, parang ang weird naman nun, worship na, kakaligo pa lang. Tapos sabi ko, Lord, ulan mo ba to? Parang ulan mo ba to? Gumanon ako. Tapos sabi ko, kaya pala may kanta na The Rain is Coming. Kasi totoo pala, may wisik-wisik ganon. Tapos sabi ko, basta sabi ko, Lord, kung ulan to, gusto ko mag-dive. Gumanon ako. Tapos ulan, tapos magda-dive. Tapos sabi ko, Lord, galing ba to sa river of life? Tapos, pagkasabi ko nun, gusto kong matunaw. Yung gusto ko talaga lumuhod. Tapos gusto kong matunaw sa presence ng Panginoon that time. Tapos sabi ko, galing ba to sa river of life? Kasi nga, basta kakaiba yung nararamdaman ko nun. Tapos hindi lang siya basta wisik na one time. Ang tagal ko siyang naranasan nung oras na yun. Tapos yun nga, tuloy ng tuloy yung luha ko. Asan na ba yung PowerPoint? Yan. Tapos naalala ko yung sinabi sa Isaiah 61:3. Sabi dito, He has sent me to the sorrowing people of Jerusalem. I will give them a crown to replace their ashes. I will give them the oil of gladness to replace their sorrow,
I will give them clothes of praise to replace their spirit of sadness. Then they will be called trees of goodness. They will be like trees planted by the Lord and will show His greatness. Tas nung time na yon, naalala ko to, tas naalala ko yung sinabi ni Robert Slardon about sa River of Life, na yung mga luha natin dito sa earth, recorded nga yan sa langit. Tapos may kanya-kanya yung battle na pinaglalagyan sa langit. Tapos kapag time na para palitan yung mourning natin ng dancing, pag time na para palitan yung sorrow natin ng gladness, ang ginagawa daw ng mga angels sa langit, yung mga bote ng luha natin, binubuhos nila yung laman nun sa River of Life. At sabi po sa Psalm 46:4, there is a river of joy flowing through the city of our God, the sacred home of the God above all gods. God Himself is living in that city. Therefore, it stands unmoved despite the turmoil everywhere. He will not delay His help. At yung river of life, river of joy, nanggagaling to sa city of God at sa langit ngayon. Kaya balik tayo sa Psalm 23. Noong time na yon, grabe nga yung joy na pinalit ng Panginoon sa buhay ko. Yung parang basta iba yung karanasan ko nung camp na yon. Basta galak na galak ako, tas hindi lang ako pinahiran ng oil of gladness. Yung parang binuhusan ako ni Lord. Pinaliguan niya ako. Tas nung gabi na yon, naramdaman ko yung sa belly ko. Basta gusto kong sumabog that time, yung mag-burst. Kasi nga, hindi ko makontain yung presence ni Lord, hindi ko makontain yung love niya. Hindi ko makontain yung joy na pinaranas ng Panginoon sa akin. Tapos naranasan ko pa noon na pakiramdam ko talaga, tsaka alam ko na nilinis ako ng Panginoon from within that time. Tapos yun, niredeem ni Lord yung pakiramdam ko na na-drained, na malungkot, yung gusto kong mag-isolate. Niredeem ng Panginoon lahat. Tapos yung testimony ko nga nung camp, may cup run it over. Yung nag-uumapaw ulit ako. Tapos yun nga, yung panaginip ko na leech, binura yun ng Panginoon, yung mga sumipsip ng energy ko, ng joy ko, tas yung love, pinalitan lahat ng Panginoon. Tas nung gabing yun, parang tumayo, after nung worship na yun, sabi ko, kaya ko na ulit. Yung parang kaya ko na mabuhay, kaya ko na ulit maglingkod ulit. Kaya pala nung gabing yun, yung di ako makatulog. Alauna na ako ng madaling araw, tas akala ko ako lang. Tas kinabukasan, nakatulog kayo? Hindi alas 3 na. Yung parang may pagala-gala pa kasi yun talaga yung ni Lord. Yung pag-presence niya nga, yung na-energize nga yung bawat isa. Pero kagaya nga nung sinabi ni Pastor last time na hindi natin kailangan ng another camp para ma-experience nga yung Panginoon. Diba? Ang kailangan natin yung lagi tayo maging ready, tas maging prepared nga to meet the Lord. Tas yung pangatlo naman po, the divine vision, the divine voice. Yan. Si Hagar naman, siya yung yung unang asawa ni Abraham na tawag dito. Nagsilang ng firstborn ni Abraham na si Ishmael nga. At nung nanganak nga siya kay Ishmael, tinakwil siya ni Sarah na may dala-dala lang siya na isang bote ng tubig tapos tinapay. Tapos nung naglalakbay na palayo sila Hagar, naubos yung bote ng tubig tapos yung pagkain. Tapos nung nasa desert na nga sila, yung feeling niya mamamatay na yung anak niya tapos di niya kayang ma-witness. Kaya ang ginawa niya, di ba, pinaupo niya sa isang ilalim ng puno, tas lumayo siya. Tapos umiiyak siya kay Lord na hindi niya nga kayang makitang mamatay yung anak niya. Tapos, nung narinig ng Panginoon na umiiyak si Ishmael, that time, narinig ng Panginoon yung iyak ni Ishmael nga. Tapos, sabi nga dito sa chapter 21, then God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. Yan, sabi dito, in-encourage ng Panginoon si Hagar, tapos inopen ng Panginoon yung mata ni Hagar at nakita niya yung wells of water. At ang meaning nun, may mga answered prayers tayo na andyan lang pala sa harap, pero kailangan ma-open ng mga eyes natin, ng mga ears natin, ng mga spiritual senses natin. Kasi nga, di ba, sabi dyan, and God opened her eyes, tas nakita niya yung well. Samantalang nandun na siya sa lugar, pero
nung nandun siya, hindi niya nakikita. Nakita niya lang nung inopen ng Panginoon yung mata niya. At ang ibig sabihin nga nun, meron tayong mga sitwasyon sa buhay na yung hindi natin malalagpasan sa pamamagitan ng sarili lang natin kakayahan o sa kakayahan ng ibang tao. May mga sitwasyon tayo sa buhay na yung malalagpasan natin yon kapag may intervention na ng Panginoon. At sabi nga dito, yan, nung time na to, dun nga na-encounter ni Hagar si Lord na yung El Roy nga, the God who sees me. Tapos sabi nga, the God who provides. At sabi po, God's choice overrides man's rejection. Ibig sabihin po, yung pag pinili ka ni Lord, kahit i-reject ka ng mga tao, di ba si Hagar ni-reject ni Sarah, merong leading pa din si Lord sa mga buhay natin na yung nagiging Romans 8:28 na nagiging mabuti pa nga yung mga buhay natin. Tapos sabi nga dito, yung madalas natin yung parang nung mga nakaraan nga, yung madalas ko i-drama na yung parang feeling ko na overlook ako, yung parang hindi ako appreciated. Basta may mga, yung ang drama talaga. Yung parang pag naaalala ko, ang drama ko naman, yung may mga ganun ako. Pero yun nga, pag inopen ni Lord yung mga mata natin, namumulat tayo na ito nga pala yung identity ko kay Lord. Na hindi nga pala dapat sa sarili nakatuon yung paningin, kundi dapat sa Panginoon. Kasi kapag inopen lang ni Lord yung mata natin, makikita natin na all along naman ng mga buhay natin, kumikilos si Lord, tapos kinakausap niya tayo at nakikita nga niya tayo. At sabi dito, there is a divine initiative. Yung kay Hagar, may initiative yung Panginoon na katagpuin siya that time. Tapos i-open nga yung mga mata niya. The Lord is the one who initiated the encounter. We didn't struggle to get the oil, He poured it. We didn't have to find the water, He made it rain. It was His move that changed everything. At nung camp nga din, naranasan ko, nanilihans ako ng Panginoon. Yung mula dito hanggang paa, parang ramdam ko nga na parang yung power ng Panginoon na nag-flow nga sa akin. Tapos after nung laying of hands na yon, may bagong instruction si Lord. Yung may bago ulit na gagawin. Tapos in-encourage ako ni Lord na yung mag-move forward nga. Tapos basta yung magpatuloy at yung fix your eyes upon Jesus. At ngayong gabi po, lahat po tayo, ba't napiyok ako? Lahat po tayo nandito sa harap ng Panginoon. Huwag natin i-harden yung mga hearts. Tapos, huwag natin i-harden yung mga hearts natin, di ba? Isik natin si Lord while He may be found. At makinig tayo sa voice, sa tinig ng Panginoon, dun sa voice of truth. Mag-focus tayo sa voice of God, sa word of God, at mag-stand pa din tayo sa identity natin at hindi lang yung bumase tayo sa mga nararamdaman natin. At yung huli po, the divine exchange. Yan, si Leah naman po, si Leah, siya yung hindi mahal na asawa. Kasi nga si Rachel nga yung pinili, di ba? At nung time na to, nakikita ng Panginoon na si Leah, dahil hindi siya mahal, inopen ng Panginoon yung womb niya, tapos nakapagsila nga siya ng mga anak, while si Rachel, ang tawag doon, barren siya, tapos hindi siya nagkakaanak nga. Tapos sabi dito, hindi siya minute ni Lord nung matagumpay na siyang asawa, kundi nung time na hindi siya pinili, feeling niya rejected siya, dun siya kinatagpo ng Panginoon. Tapos si Leah nga, nagkaanak siya, at sabi dito, nasa season siya ng overflow niya sa Panginoon, kasi nga, anak ng anak ng anak. Tapos yun nga, sa una niyang 3 anak, nakafocus siya kay Jacob na, ang dami ko nang anak, hindi mo pa ako mahal. Parang ganun yung inaano niya kay Jacob. Pero nung pang-4 na anak niya, si Judah, nag-shift yung paningin niya kay Jacob, tapos nalipat kay Lord mismo. Kaya pinangalanan niya yung anak niya na Judah nga, na ang ibig sabihin, this time, I will praise the Lord. At nung na-shift yung paningin niya mula sa tao towards sa Panginoon, nagkaroon ng exchange. Nagkaroon ng palitan nga mula sa rejection, di ba? Na-redeem nga yung buhay nga ni Leah. Tapos, sabi dito, si Leah kasi di ba sa kanya galing si Judah, tapos sa Judah doon nagmula yung lineage nga ni Jesus. Sabi dito, He met her in her mess, gave her an overflow of sons.
changed her vision from her problems to His power. And she made an exchange. She traded her "please love me" for "I will praise the Lord." And from that overflow, the Savior of the world was born. At kung isipin natin, kung hindi niya shinift yung eyes niya sa Panginoon, parang madedelay ba o babago yung di ba? Pagmumula ng ni Jesus. Pero dahil nga shinift niya yung paningin niya sa Panginoon, the Savior of the world was born. Ayan, she traded her mess into praise. Tapos nung nabasa ko kasi yung kwento nila, nagtaka ako kasi si Rachel, siya yung mahal, di ba? Pero nung namatay siya, sa daanan lang siya nilibing kasi nga nagta-travel sila that time. Pero si Leah, dun siya nalibing sa tomb kung nasan si Sarah, kung nasan si Abraham. Tapos nung mamamatay na nga si Jacob, nagbigay siya ng instruction kay Joseph. Sabi niya, "Bury me, ilibing niyo ako sa cave kung nasan si Abraham, tsaka nasan si Sarah, Isaac, and Rebecca. Tas doon ko din nilibing si Leah." Ganun yung sinabi ni Jacob kay Joseph nga that time. Pero si Rachel na 14 years pinaghirapan ni Jacob, 14 years niya inintay, niligawan, sa daanan lang nilibing. Tapos sabi nga, si Rachel, siya yung love story ni Jacob. Pero si Leah, siya yung covenant na story ni Jacob. Dala ni Leah yung pangako na magmumula nga sa kanya yung Savior of the world. At alam natin nga na imperfect yung buhay ni Leah. Tapos rejected by men siya, pero ginamit pa din siya ni Lord. Kaya kung minsan, di ba, feeling natin rejected tayo o walang nakakita sa atin sa mga effort natin o kung may mga nadadama tayo na hindi natin dapat nadadama. Yan. Pero yung di ba, nakikita ni Lord lahat. Tapos nung encounter ko nga sa camp, lahat ng mga takot ko nag-disappear sa meeting namin ng Panginoon. Nagkaroon talaga ng divine exchange. Yun nga yung mga iyak ko, napalitan ng oil of gladness. Yung takot ko sa leech na yon, napalitan ng saya nga. Tapos ng assurance nga na galing sa Panginoon kasi nung nilay hands nga ako ni Lord. Tapos yung drain na naranasan ko, pinalitan ni Lord ng rain. Tapos yung dryness, nagkaroon ng overflowing. Tapos sabi dito sa Psalm 23, "Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anoint my head with oil, my cup runneth over." At sabi dito, a full cup has no room for parasites. Kaya, narealize ko lang din sa panaginip ko, connected siya dun sa nangyari nga sa akin nung camp. Pero hindi ko siya na-realize agad. After 1 week, dun ko lang na-realize nung sinulat ko na isa-isa. Kasi nga parang nawiwirduhan pa din ako eh. Pero nung sinulat ko, dun lang nagkaroon ng kasagutan lahat. Kasi nga, basta niredeem na ng Panginoon lahat. At yung sinasabi ko dito na, yung kapag nag-uumapaw tayo kay Lord, walang mga parasites, di ba? Na walang room sa mga buhay natin yung mga negative emotions, negative confessions, kahit yung mga negative na pangyayari, di ba? Hindi natin hahayaan na basta lang magsistay. Oo, tao tayo, mararanasan natin yung mga ganon. Pero wala siya dapat na room na magstay sa atin na ganon na lang tayo. 1 week, ganon ka, 2 weeks, hanggang ilang taon na inabot na, puro negative na nga lang. Kaya dapat nga po, nag-overflow tayo sa Panginoon. At nung camp, mula nung encounter ko kay Lord nung camp, hindi naman perfect yung buhay ko. Di ba ilang weeks na nga din nakalipas na yung high na high lang, yung parang walang problema, ganun. May mga nararanasan pa din ako. Pero yung kaibahan lang, ngayon, alam ko na, parang may strategy na nabinigay sa akin si Lord kung paano na yung gagawin, ganun. Kaya yun nga, ano man yung nararanasan natin, di ba? Ngayon, alam na natin kung paano ba mag-breakthrough ulit. Yan. Kaya kung meron man po sa atin ngayong gabi, kailangan na magpapuno kay Lord at mag-umapaw ulit. Take this time, di ba? Take this meeting, this prayer meeting na maging divine appointment to sa Panginoon para ma-reclaim yung mga divine identity natin, tapos magkaroon ng mga divine exchange at magkaroon din ng mga divine experience nga sa Panginoon. Tapos nung 3rd day nga nung camp, nung devotion namin, yun nga yung sinasabi nila Kuya Jen na, yung nag-iyakan nga lang kami. Parang, iyak na may konting devotion yung sa amin that time. Kasi nga parang, basta nag-iyakan nga kami,
Basta gano'n. Tapos sabi ni Kuya Jay, akala ko kasi strong si Verna. Gumanon siya, sabi ni Kuya Paul, ano ka ba? Warrior is the child din kasi siya. Parang naggawaan kami, oo nga, warrior is the child tayo sa harap ng Panginoon. Kaya ngayong gabi po, aminin natin kay Lord na kailangan natin siya. Tapos wag tayong matakot na bumalik sa basic. Kung yun yung paraan para mapalapit ulit sa Panginoon, tapos maayos nga yung buhay natin ulit. Kasi nung bago naman tayo lahat, di ba? Ang desire naman talaga natin yung mapalapit kay Lord. Yung before pa tayo magkaroon ng mga ministry, bago magkaroon ng mga position, ng mga title, yung bago pa matawag na teacher ganto, na dancer ganto, di ba? Ang desire naman talaga natin nung una ay yung mapalapit kay Lord, tas magka-relationship nga sa Kanya. Kaya ngayon, di ba, ibalik natin yung gano'n na, yung desperate na pagtawag sa Panginoon. Tas yung kanta na, yung all I want is you, Lord. Is you, Lord. Yung ganon. Tapos, yun nga, ngayong gabi, wag tayong basta na magpapuno lang, kundi yung mag-decide tayo na pag napuno tayo ngayon, dapat tulungan din natin yung mga sarili natin na magka-change of life na nga. Yung magpapabago talaga tayo ng buhay kay Lord. Yung hindi nalilipas yung prayer meeting na to, tas bukas, ganun ulit tayo. Dapat may divine transformation din sa mga buhay natin, tas sa mga puso natin. Yan. Tapos yan nga, alalahanin natin para i-release ni Lord yung breakthrough na kailangan natin sa buhay natin, kailangan natin mag-move, di ba? Kailangan natin gumalaw, kailangan natin mag-decide. At in order na mangyari yon, kailangan natin mag-decide na matatagpuan tayo ni Lord sa mga meeting na pinupuntahan natin na nandun siya. At hindi lang tayo attendee dapat. Dapat involved tayo sa meeting with the Lord. Nang sa gayon, yung overflow ng presence niya, maranasan natin. Dahil pag nag-overflow tayo, mapupush din tayo na mag-move beyond our limits nga. Tapos sa mga meeting natin with the Lord, wag na natin i-harden yung mga puso natin o yung mga buhay natin na kung may nililid si Lord sa atin na gawin, yung sumunod na nga din tayo. Let the Lord's vision be our vision at makinig tayo sa tinig ng Panginoon. At sa mga ganun nga na mga moment, diba, magkaroon tayo ng exchange sa Panginoon na hindi lang yung kabigatan, hindi lang yung emotion, kundi exchange din na yung pag inayos na ni Lord yung mga buhay natin, yung ano naman yung ibibigay natin sa Kanya, diba? Ganon. Tapos sabi dito, the divine move is God's way of reclaiming His territory in our lives. At ma-remind po tayo sa sinasabi sa Revelation 12, and they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Yan na, ma-overcome natin yung kaaway sa mga buhay natin sa pamamagitan ng blood of the Lamb. At ma-overcome natin ang mundo kasi si Jesus na overcome na niya ito. At wag tayong mapagod na to make Him known, na ipakilala si Jesus sa mga tao. Yung mag-die to self pa din tayo para mag-breakthrough. Tapos sabi po dito, there is a cause for the spiritual activities this generation. Strong prayer, governing churches, prophetic utterances, strong music, warring against principalities, reaping harvest, and creating a spiritual atmosphere. Na lahat daw yan, merong dahilan kung bakit ang dami ng revival ngayon. Kasi nga, tayo yung gagamitin na generation ng Panginoon. Kaya kung gusto natin mag-move si Lord sa mga buhay natin, be the move of God. Tayo mismo, let us be the move of God. Kaya, eto po, may mga lang dito, may mga declaration lang na sabay-sabay po nating basahin. Yan. Yung una po, 1, 2, 3. Or blood-sucking power can bypass His protection. I declare that my walls are salvation and my gates are praise. Nothing unclean or draining is permitted to dwell on my boundaries in Jesus' name. I decree that no weapon formed against me shall prosper, including every spiritual leech that attempts to attach itself to my destiny in Jesus' name.
I seal every entry point in my life with the Holy Spirit. I am off limits to every life-draining force in Jesus' name. I am connected to the true vine, and my life source comes from Christ alone. It cannot be stolen or depleted in Jesus' name. The joy of the Lord is my strength, and I refuse to let any circumstance or spirit suck the joy out of my heart in Jesus' name. I declare divine restoration for every area where I have felt drained, tired, or spiritually exhausted. I possess the life of God within me, which is a fountain that never runs dry and cannot be consumed by darkness in Jesus' name. I am renewed like the eagle. My energy, focus, and passion are being replenished by the Lord right now in Jesus' name. I use the sword of the Spirit to sever every ungodly attachment that is trying to feed off my peace in Jesus' name. I command every spiritual leech to fall off and be rendered powerless in the name of Jesus. I refuse to be a victim of oppression. I am a victor through Him who loved me. I break every curse of exhaustion and lack. I will not live in a cycle of give without receiving God's abundance. I cast down every imagination and high thing that exalts itself against the knowledge of God in my dreams in Jesus' name. My dreams are a place of revelation, not terror. I claim godly dreams and visions from this moment forward. The peace of God, which surpasses all understanding, guards my heart and my mind as I wake and as I sleep. I am hidden with Christ in God. Therefore, I am out of reach from every power that seeks to diminish my soul. Jesus' name. Yan, sabihin natin ng 3 beses, Amen and Amen. Amen. Ayun lang po, to God be.